informative, friendly, warm-hearted, sympathetic, enjoyable, and accommodating. tutorial videos in one channel. Welcome to the world. Hello again. So, gagawa po ako ng box. Yung abangan ng box para sa drawer. So, ayan, pinutol ko na po yung mga aluminum. 1x3 po ang ginamit ko dyan na tubular kasi wala namang available eh. Pwede naman gumamit ng 1x1 o kaya ng 1x2 pero dahil wala pong available sa shop at ayaw ko na pong maghintay nung order dahil walang magawa, so yung 1x3 na lang po ang nakita ko. So ayan, nakaredy na po yung bracket. So binutasan ko na po yung bracket para madali ko na lang po siyang i-revits. So, yan ang nakikita niyo po ay binubutasan ko na po yung bracket. Siyempre, kanto mesa po yung ginawa ko. 45 degrees ang ibig pong sabihin ng kanto mesa ay 45 degrees. Ilalagay nyo lang po yung electric saw nyo sa 45 degrees yun. So, yan, nirevits ko na po. White nga po pala yung aluminum na yan kasi yung ginagawa naming cabinet ay white. So, kailangan syempre pati drawer ay white. So, yan. Konting rivets lang. Napakadali lang po kasi ng rivets. Mas mahirap yung tornilyo. Masakit sa kamay. At least ito. Mabilis lang. So, tatlo po yung nilalagay kong rivets para mas matibay. Kasi yung mga rivets ngayon, wala eh. Yung napakadaling ayun o, nakikita nyo. Yan, ganyan lang po. May konting allowance kayo po. Mga rivets ngayon, madaling maputol, madaling mabunot. Kaya kailangan dagdagan na lang po natin. So, yung bracket ko naman ay dalawa po ang nilalagay ko, hindi lang isa. Para mas matibay. So, bubutasan ko na lang po muna. Ganyan lang po ang technique dyan. Butasan nyo po muna ba. Tapos, ayan, ano nyo yung bracket. So, medyo mahirap po kasi ayan, nakabutas na. So, yung bracket, isagad nyo po doon. Tapos, kailan wag gumalaw. Tapos, markahan nyo lang po yan. Hindi naman kailangan markahan nyo lang po yan. Yan, konting lang para mamarkahan po siya. Tapos, tanggalin nyo po ulit. Ayan, tinan nyo, may marka na. Diba? Ayun o, parang aninag. O yun, tapos, sa kanya na po ituloy. Kasi mahirap po doon ituloy. Wala kayong puwersa dyan. So, lagi nyong gamitan ng plies kung hindi pa po kayo sanay. Kasi, baka mamaya dumulas yung barena. Ayan, kung hindi pa po kayo sanay, lagi po kayong gumamit ng plies. So, ayan. Minsan ako hindi na kasi gumagamit ng plies eh. Tansyado ko na po kasi. Pero pagbaguhan lang po kayo, wag niyo pong gawin yun.
na ano ko na forward forward ko pala ang video. So yan na po, na-reach na po. So dalawa na po ang bracket para mas matibay. Mas matibay po talaga yung drawer. So yung susunod na procedure, ganun din po yan. Bubutasan nyo ulit. Butasan nyo ulit yung bracket bago nyo siya i-barena. Yan, butasan nyo ulit. 3 butas pa rin ang ginawa ko dyan. Medyo mapurol na nga lang yung ano ko eh. Yung talim kaya medyo matagal. Oops, pinas forward ko na naman pala. So ayan. Naka-ready na. Ayan, binutasan ko na po ulit. Ganyan lang po yung kadali. Ganyan lang po kadaling gumawa ng frame na yan. So, pwede nyo pong gawin yan sa bahay kung may gamit po kayo. Bili lang kayo. Kung wala kayong pambiling electric, so pwede yung lagaring bakal, pwede naman. Ipo 45 degrees nyo lang. O kaya yung ginagamit namin ngayon, yung grinder. Pwede po yun. Bibilan nyo lang siya ng cutting disc. Mas mabilis yung gamitin kaysa sa lagaring bakal. Mas mabilis. Yun nga lang, ingat-ingat po kayo doon kasi yun parang mapuwersa yun minsan dumudulas, kaya medyo kailangan sanay po kayo pag gumamit kayo ng grinder na may cutting disc. So, yan. Ayan, hindi ko na po yan pinapass forward kasi para nga makita nyo po, lalo na sa mga beginners na gustong matuto, gustong gumawa ng mga ganito, masusundan nyo po. So, ganyan lang po. Gagawa po kayo ng 4 po yan 4 po yan. So, yung isa lang po muna ang bubuuin ko. 4 po yan kasi 2 sa baba, diba? 2 sa taas. Tapos, lalagyan nyo na lang ng mga poste. Pero ito nga po ang tinuturo ko ngayon, ang nakikita nyo po ay kung paano lang buuin ang frame na yan. Hindi kung paano lang buuin. Tulad po doon sa yung nasa video na nasa intro ko po. Yan lang po yan. So, paulit-ulit lang naman po yung bracket, butasan, same procedure, paulit-ulit lang. Ayan, yung sa taas, ay hindi. Inulit ko lang pala. Madali lang pong gumawa niyan. Ayan. Kaya kung gusto nyo pong matutunan, panoorin nyo lang po ang video. Marami po kayong matututunan dito. Saka nga pala yung mga bago lang po sa channel, sana naman kung ano po yun, mag-subscribe po kayo. Subscribe lang po, tapos pindutin nyo rin po yung notification bell para pag may mga bagong videos po akong i-upload, manonotify po kayo. Para pwede nyo pong panoorin. Yan, tinatanggal ko na yung yung parang nakadikit na sticker dyan. So, yan, tapos ko na po yung isa naman. So, ganun din po yung procedure, paulit-ulit lang. So, yun nga po, kung gusto nyo pong matuto ay panoorin nyo lang po itong video at follow nyo po yung channel na to, Glassworks at Iba Pa TV.
halos lahat po ng tanggap namin na mga gagawin ay minsan nabibideo ko po, minsan hindi ko na po nagagawa kasi ah, walang time at saka minsan magulo sa shop, maingay. So, itatry ko lang po sa mga susunod po na kung makakapag-video ako halos lahat. Kasi gusto ko po talaga halos lahat ng mga ginagawa namin ay makapag-video po ako. Para ma-share ko naman po sa inyo. Kahit mga maliliit na tanggap po namin ay isi-share ko po sa inyo. So yan, ito tanggap namin ay malaking cabinet po ito Matagal gawin. Kasi tulad niya, napakaraming bracket. Hindi mo naman pwedeng hindi lagyan ng bracket kasi yun lang po talaga ang nagpapatibay dyan. Kaya matagal po gawin yung mga cabinet na yun na aluminum. So yan, paulit-ulit lang po ng paggawa. Yan, butasan naman po doon sa pangalawang bracket para naka-ready na po siya. Tapos konting marka lang din po ulit. Tsaka tanggalin nyo na po. So ganyan lang po. Hindi ko na po pala nagagamitan ito ng music. Dati ginagamitan ko ng music Minsan pag ayaw kong mag voice over ng matagal. Kaso maraming sa music May mga free, mayroong hindi. So para maiwasan, hindi na lang po talaga ako gumagamit ng music. So kaya puro daldal ko na lang po ang maririnig nyo. So ganun po talaga para kasi dati meron akong yung isang video ko na na yung sa glass cabinet dyan na ako yung voice over ko nawala din kasi nalagyan ko ng music. So alam nyo na nagkaroon ng issue. So ayun, tinanggal ko na lang ang sound. Kaya nawala po talaga ako. Ewan ko kung napanood nyo po yung latest video din po yon, yung paggawa ng istante na maliit. So mahaba po yung video na yon. In-explain ko po sana doon kung yung mga procedure din, kung paano paggawa. Kaso nga nagkaroon ng issue. So tinanggal ko na po pati tuloy yung voice over natanggal na rin. So ayun. Hindi ko na ma-delete So yun, kung mapapanood nyo pagtyagaan nyo na lang pong panoorin nyo. So ngayon talagang iniiwasan ko na po yung music. Pero meron din namang walang mga issue na music. Yung free lang talaga. Maghahanap kayo. Kaya lang minsan nakakapagod naman mag-edit. So ayan. Kaya sa ngayon ay hindi na po muna ako gagamit ng music. So ganyan din po kayo ang gawin nyo kung gaganito po kayo yung mga vlog ano nyo po yung pag merong mga music karamihan nagkakaroon po ng issue. So ayun nga po yung nangyari sa akin doon sa isang video. Kaya ayan, hindi na po muna ako gagamit ng music. Kasi hindi ko rin alam kung saan pwedeng makakuha pa ng mga free music. So ayan, hindi ko na po na-explain. Pares lang, hindi ko na po nasundan ng video nito. Pero same procedure lang naman po yan, paulit-ulit. 4 na corner lang naman po yung lalagyan nyo dyan ng ng mga bracket. Pwede rin naman pong isang bracket lang ang gamitin nyo. Pero ako po
kasi gusto ko talaga matibay yung ginagawa ko, kaya ah, gusto ko yan, dalawang bracket po ang gusto kong ilagay. So, depende naman po sa atin kung anong gusto nyo. Basta, siguraduhin lang po natin na matibay po yung ginagawa natin para yung customer po natin, matuwa naman, masatisfied. So, para masulit naman yung binabayad nila sa ating produkto. Di po ba? So, pag natuwa sa atin ng mga customer, pwedeng may possible na magre-reorder po sila sa atin. Babalik po sila dahil maayos po tayong gumawa. So, magkakaroon po tayo talaga ng panibagong customer, di po ba? So, yan lang naman po ang kailangan natin. So, ito hindi po kailangan mabilisan, medyo matagal po talaga ang paggawa nito. Hindi mo naman kailangang apurahin to. Buti kung dinidikit-dikit lang ito, hindi. Magbabarena ka. Mamaya, saka kapabilis mo na barena yung daliri mo, di ba? Mas mahirap po yun. Di na kayo makakapagtrabaho. Masakit yun. Tsaka mabigat din tong mga barena. Minsan nakakangalay din. So, ayan, buo ko na po yung dalawa. Ngayon naman po ay, syempre, nakaready na po yung height niya. Yan po. Iti-testing ko. So, yan, nakaready na po. So, ganyan lang po. Nagawa ko na po yung dalawa. Yan lang po ang ipapakita ko sa inyo. So, yan, ang gagawin ko naman, syempre, ready ko na rin po yung butas. Bubutasan ko na rin po yan yun. Dahil dalawang bracket ko, bubutasan ko po sa loob. Tapos, bubutasan ko rin syempre yung labas para sigurado kung hindi na po dudulas yung barena kasi may butas na po siya. So, ganyan po ako magawa ng ganyan. Pero kung matalas po yung inyong drill bit, pwede nyo naman pong idirekta. Pero ako hindi ko talaga dinidirekta kasi mas natatagalan ako dun. Kaya, yan, binubutasan ko na rin agad. Para pag kinunik ko yan po dun, naka-ready na po siya. So, yan. O, tingnan nyo. Ayan. Pati yung isa, bubutasan ko na rin. Para tuloy-tuloy na, diba? Hindi na pahinto-hinto pa. Pwede rin nyo naman hindi tanggalin yung mga cover nyo. Alam nyo, iwas gasgas din yun. Kasi ako tinatanggal ko na. Kasi parang na-istorbo pa ako eh. Tsaka hindi ko masyadong makita yung hitsura. Minsan kasi may mga rin po yan eh. Yung mga aluminum na yan. Akala nyo maganda yung dahil may plastic pa. Pero may mga yupi-yupi pala. O kaya daming gas-gas. Naranasan na rin po namin yan. Meron kaming order na aluminum eh. Hindi namin tinanggal yung ganyan. Pag doon namin tinanggal sa site yung sa customer na mismo nung pagkatapos namin. Pero nung tinanggal namin yung ganyan, meron palang gasgas at yupi. So kaya ako tinatanggal ko na eh. Tinatanggal ko na rin yung ganyan para maiwasan di po ba? Pero hindi naman, bibihira naman po yung nangyayaring ganyan. Siguro, lang yun sa mga deliver. Siyempre, marami po yan pinanggagalingan na lugar. Tapos, may mga pa yan, mga nagdi-deliver, napakadaming customer. So, siguro ganun lang po yun ang nangyari. Hindi naman po lahat. Pero ako talaga para makaiwas na rin. So ayan nakakonek na di po ba? Madali lang siyang ayan. Tuloy-tuloy lang po ang aking pagbabarena. Ayan. So, ang bilis lang pong gawin di po ba? Yan. Tapos
Tapos sa loob naman para mas matibay. So yan, nakakasigurado akong matibay na po talaga siya. Kasi doble-doble na ang bracket, doble-doble pa po ang rivets. Mahirap din kasi mag-repair tapos siyempre yung mga ginagawa po natin, ewan ko lang po sa ano, pero yung sa amin po kasi may warranty. May warranty po talaga pagka may mga nasisira, so binabalikan po namin, kaya para sigurado na mahirap magpabalik-balik, abala, kaya pag ako gumagawa po talagang gusto ko matibay na po talaga. Para ayoko na pong pabalik-balik, maabala ka lang din. Tapos yung customer syempre na naiinis din kasi nga hindi nila ine-expect na hindi pala ganun katibay. So kaya yun, sinisigurado ko na po talaga na matibay ang ginagawa ko. Kaya hindi na po ako nagtitipid. Tinan nyo, ayan di ba? Pantay na po siya, ayan. So sa kabila naman, ayan, ganyan lang po yung kadali. Sakto lang po, di ba? So yan, malapit na pong matapos. Medyo mahaba rin po ang video na to, hindi ko na pinapass forward kasi yun nga po yung mga gustong matuto paano niya makikita, di ba? So hindi niya masusundan, ang bilis. So ayan, kung gusto niyo pong gumawa ng ganyan, ayan, lalo na sa mga beginners, paulit-ulit na po. So masusundan niyo po ang video na ito. So ulitin ko lang po, sana po wag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel na to, Glassworks at Iba Pa TV, para lagi po kayong updated. Tsaka click nyo na rin po yung notification bell para nga po lagi kayong updated at manonotify kayo sakaling mag-upload po ako ng bagong video. So gusto ko nga sana palaging nag-upload, kaso hindi naman po ito ang lagi nating ginagawa May mga iba po pa po tayong ginagawa. Saka sabi ko nga, medyo matagal mag-edit. Hindi naman basta-basta upload ka lang na upload. So kailangan i-edit mo pa rin. Tanggalin mo yung mga hindi dapat kasama doon sa video na yon. So yun po ang kahalagahan ng pag-i-edit. So ayan, connect na po yan. So yan na po ang pinakahuli. Pagkatapos po niyan, yan, buo na po siya. So konti na lang po, diba? So ganyan lang po kadali yan. Ganyan lang po mag-connect ng frame na yan at magbuo. So konti na lang, antay-antay na lang po natin. Next po, ipapakita ko po sa inyo yung mismong cabinet po na ginawa namin. Iba-iba nga po yung ginawa kong yung isang drawer, ginamitan ko ng 1x2 kasi may available pong 1x2 nun. Ito kasing cabinet na to napakarami pong drawer niyan. So kung anong available, yun po ang ginagamit ko. Kasi pag sa labas, iisa lang naman po ang design niya sa labas. So medyo malapit na po namin matapos yun. Kaya abangan nyo po yun. Pero yun nga lang, hindi ko na video yung paggawa namin kasi masyadong matagal. Siguro yung maliit na cabinet, susunod i-video ko po talaga.
yan na po, malapit na pong matapos ang frame na yan. Konti na lang. So maraming salamat po sa inyong panonood, sa mga nanood po nitong video at saka sa mga manonood din po. Marami pong salamat. Ulit-ulit lang po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ulit-ulit po talaga, no? Hindi, yan. Kailangan po talaga mag-subscribe kasi alam nyo na merong quota po itong para ma-qualify po kayo. So, kailangan po natin mag-subscribe. Kung pwede lang naman, pero kung hindi naman, okay lang. Pero free lang naman po yung subscribe eh. So, para lang dumami ang at aming subscribers. Kaya maraming salamat po. So, ayan. Ilang butas na lang, 2 na lang yata at matatapos na po ang video na to. Medyo mahaba, kaya thank you po. Sana may natutunan po kayo sa video na ito. Abangan nyo po ang mga susunod naming video. So ayan na, buo na po siya. Thanks for watching.